Nagsimula ang pelikula sa isang batang lalaki na si Lucas, na nilalarawan ang malagim na katotohanan ng kanyang lugar, na ginagambala ng madalas na mga krimen tulad ng pagpatay, sexual assault at pagbenta ng mga droga. Ang mga aktibidad na ito ay labis na nakakabagabag sa mga lokal na residente. Bukod pa rito, pinaghaharian ng mga gangster ang buong lugar. Sa katunayan, nagtatrabaho si Lucas para sa isa sa mga notorious na gangster sa lugar bilang isang tagahatid ng droga. Bihasa siya sa pagbenta ng droga sa lungsod, simula sa mga delivery boy katulad niya na naghahatid ng mga droga sakay ng bisikleta, hanggang sa mga middleman na nangangasiwa sa kalakalan ng droga para sa isang malaking gang na pinamumunuan ni Jester, ang kanang kamay ng top gang leader, na kilala sa pangalang Big Boss. Sinabi ni Lucas sa kanyang mga customer na hindi madaling mahanap ang Big Boss, at ang karamihan sa mga tao ay nakikipag-ugnayan lamang sa kanya sa pamamagitan ni Jester. Gayunpaman, si Lucas ay may direktang access sa Big Boss, isang lalaking nagngangalang Rincon. Kilala si Rincon sa kanyang kalupitan, at handang dispatsahin ang sinumang magtatraidor sa kanya. Bilang patunay, pinahirapan ni Rincon ang kanyang tauhan at pagkatapos ay pinatay ang isang lalaking nagtaksil sa kanya. Ginugugol ni Lucas ang kanyang mga araw sa pagbibisikleta at sa paghahatid ng mga order ng droga ni Rincon. Isang araw, nakasalubong niya ang isang regular na customer na nagngangalang Daniel, na hindi isang adik ngunit gumagamit ng droga upang malabanan ang matinding depresyon na nagmumula sa kanyang panahon bilang isang sundalo sa Afghanistan. Ang mga nakakakilabot na nangyari sa digmaan ay labis na nakaapekto kay Daniel, na humantong upang umasa siya sa mga droga para sa lunas. Hindi rin siya nakakapagsalita dahil sa digmaan, kaya't nakikipag-usap siya kay Lucas gamit ang mga text message sa kanyang telepono. Patuloy na hinihimok ni Daniel si Lucas na umalis sa buhay ng gang at mamuhay tulad ng isang tipikal na teenager na nakatuon sa pag-aaral, ngunit madalas na binabalewala ni Lucas ang kanyang mga payo. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Rincon na nakasilip sa bintana at napansin ng isang sasakyan na nakaparada malapit sa kanyang bahay. Nagsuspecha siya na pagmamay-ari ito ng mga FBI agent na sumusubaybay sa kanya. Pagkatapos, pinaalalahanan niya ang kanyang kapatid na babae na maghanda na para sa kanyang nalalapit na kasal. Mula doon, nagtungo si Lucas sa isang matandang lalaki na nagngangalang Carlos upang mangolekta ng bayad para sa mga naibenta ng droga. Ipinaliwanag ni Carlos na mahihirapan siya sa pagbabayad dahil matumal ang benta ng mga prutas, kaya humingi siya ng mas marami pang oras upang makapagbayad. Bilang simpatsya para sa matanda, pumayag si Lucas na i-extend ang deadline sa susunod na linggo at hinikayat si Carlos na magbayad ng maaga upang maiwasan ang galit ni Rincon. Samantala sa bahay ni Rincon, dumating ang isang pari upang pag-usapan ang seremonya ng kasal para sa kapatid ni Rincon. Iminungkahi ng pari na gawin ng seremonya sa simbahan para sa isang mas marangal na setting, ngunit binanggit ni Rincon ang mga safety concern at mahigpit na tumanggi dito. Nag-aatubiling pumayag ang pari na sa bahay na lang ni Rincon idaos ang kasal. Samantala, bumisita si Lucas sa headquarters ng mga drug courier bago ihatid ang pera kay Rincon. Doon, laking gulat niya nang makita ang kanyang nakababatang kapatid, na excited na ibinahagi na sumali siya sa gang ni Rincon upang maging isang drug courier tulad ni Lucas. Habang ang kanyang kapatid ay nasasabik na sumali sa gang, si Lucas naman ay galit na galit at iginiit na bumalik na siya sa paaralan. Sa kabilang banda, nasa isang food truck si Daniel habang nag-o-order ng isang fast food. Ang kanyang kawalan ng kakayahang magsalita ng mabilis ay nagdulot ng pagkadismaya sa iba pang mga customer, na humantong sa mas mahabang paghihintay. Dahil dito, ilang mga naiinip na gangster ang nagsimulang mangbuli kay Daniel. Sa kabila ng pagiging isang mahusay na dating sundalo, kinontrol ni Daniel ang kanyang galit at mas piniling huwag harapin ang mga nambubuli sa kanya. Mabilis na umalis si Daniel sa mataong lugar at pumunta sa isang liblib na eskinita nang biglang lumala ang kanyang karamdaman. Inilabas niya ang gamot na binili niya kay Lucas para maibsan ang kanyang depresyon. Gayunpaman, napansin ng ilang kriminal si Daniel na gumagamit ng ilegal na droga at tinangka siyang pagnakawan. Nang hindi na mapigilan ni Daniel ang kanyang depresyon, mahigpit niyang nilabanan ang mga magnanakaw. Samantala, busy si Rincon sa pag-aayos ng kasal ng kanyang kapatid. Sa kabila ng kanyang reputasyon sa pagiging malupit at marahas, nagpakita siya ng malalim na pagmamahal sa kanyang kapatid na babae at nais na matiyak ang kanyang kaligayahan.
Kalaunan, dumating ang groom kasama ang kanyang pamilya sa bahay ni Rincon at halatang kinakabahan sa pagiging kilala ni Rincon bilang isang kinatatakutang gangster. Habang busy ang lahat sa paghahanda sa kasal, dumating si Lucas upang ihatid ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng droga. Si Lucas ay tila medyo komportable kay Rincon, na naging malapit na sa kanya at itinuri siyang matalino at maaasahan. Nabunyag na ang nakatatandang kapatid ni Lucas, na isang dating miyembro ng Special Forces, ay namatay sa pagsisikap na iligtas si Lucas mula sa droga at sa buhay ng gang. Ibinahagi ni Rincon ang kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya, partikular na sa kanyang kapatid na babae na may kapansanan. Ipinagkatiwala niya kay Lucas ang isang kritikal na trabaho, ang maghatid ng 2 malalaking pakete sa isang kontak malapit sa isang gasolinahan, at binigyang diin na kailangan agad itong matapos ni Lucas upang ma-enjoy niya ang kasal ng kanyang kapatid. Hindi nagtagal, biglang pumasok si Jester habang kinakaladkad ang isang lalaking huli na sa pagbayad. Mahigpit na binalaan ni Rincon ang lalaki na bayaran kaagad ang kanyang utang. Nang hindi inaasahan, marahas na tinapos ni Jester ang buhay ng lalaki. Pagkatapos nito, pinaalis na ni Rincon si Lucas at lumalabas na hindi sang-ayon si Jester sa pagpunta ni Lucas sa bahay ni Rincon. Kinwestiyon ni Jester si Rincon tungkol sa kanyang desisyon na ipadala si Lucas para sa kritikal na delivery sa halip na siya. Noon pa man ay naiinis na si Jester kay Lucas at pakiramdam niya ay pinapaboran siya ni Rincon. Ipinaliwanag ni Rincon na nasa ilalim ng FBI surveillance ang kanilang mga aktibidad at naniniwala siyang si Jester ay makakaakit ng labis na atensyon. Sa pamamagitan ng pagpapadala kay Lucas, na mas hindi pinaghihinalaan ng mga FBI na nanonood sa kanila, mas maiiwasan ni Rincon ang anumang sakuna. Kasabay nito, habang papunta na si Lucas para sa gagawing delivery, nasaksihan niya ang kanyang nakababatang kapatid na hinaharas ng mga miyembro ng gang bilang bahagi ng initiation. Namagitan si Lucas at iginiit na inutusan siya ni Rincon na ihinto ang ginagawa nilang pananakit. Pagkatapos ay nagmamadali niyang iniuwi ang kanyang kapatid at planong dalhin siya sa paaralan kahit nangangahulugan ito ng pagpapabaya sa kanyang pangunahing tungkulin. Gayunpaman, hindi sinasadyang nahulog ni Lucas ang isa sa mga pakete sa kanyang bahay nang hindi namamalayan. Nang papaalis na sila, dumating si Jester kasama ang kanyang mga tauhan at inakusahan si Lucas ng sadyang pagsuway sa utos ni Rincon. Inatake nila si Lucas, ngunit siya at ang kanyang kapatid ay nagawang makatakas. Sa kanilang pagtakas, nakasalubong nila si Daniel na inalok silang sumakay sa kanyang sasakyan. Hinabol sila ni Jester at ng kanyang mga tauhan sakay ng mga motorsiklo na humantong sa isang high-speed chase sa makipot na kalye. Sa huli, nagawang ma-disable ni Daniel si Jester at ang kanyang mga kasamahan. Samantala, isinasagawa na ang kasal ng kapatid ni Rincon na minarkahan ng isang simple ngunit masiglang selebrasyon kung saan ang lahat ay mukhang nag-e-enjoy. Samantala, napansin ni Lucas na nahulog ang pakete sa nasusunog na sasakyan ni Daniel. Nang ma-realize niyang nawawala ang isang pakete, naisip niya na baka nahulog ito sa kanyang bahay. Sa kabilang banda, mabilis na ipinaalam ni Jester kay Rincon ang mga pangyayari sa araw na yon. Si Rincon, na masama ang loob at dismayado kay Lucas, ay nagpakita ng galit na reaksyon sa balita. Inutusan niya si Jester at ang lahat ng kanyang mga tauhan na hulihin si Lucas at ang kanyang kapatid nang hindi sinasaktan. Kasabay nito, pinayuhan ni Daniel si Lucas na umalis na sa bayan habang may pagkakataon pa siya. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Lucas ang suhestyon ni Daniel at inutusan siyang huwag makialam sa kanyang mga problema. Determinado siyang tapusin ang kanyang gawain. Nagmamadaling umuwi si Lucas upang kunin ang nahulog na pakete at planong ihatid ito ayon sa utos ni Rincon. Nang makalabas ng silid si Jester, nilapitan si Rincon ni Spider, ang isa pang gangster boss na dapat natatanggap ng package ni Lucas. Nagtanong si Spider tungkol sa pakete na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Pagka-uwi ni Lucas, agad niyang nahanap ang pakete na nakatago sa ilalim ng kanyang kama, kinuha ito, at umalis kasama ang kanyang kapatid. Gayunpaman, naudlot ang mga plano ni Lucas nang traidorin siya ng inakalang kaibigan at ibinigay siya kay Jester at sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos nito, dinala si Lucas para iharap kay Rincon. Sa ibang lugar, nang makauwi na si Daniel, nabigla siya nang matuklasang inatake ang kanyang biyenan ni Jester at ng kanyang mga tauhan. Sa galit sa pinsalang idinulot sa kanyang pamilya, nagpasyang gumanti si Daniel at iligtas si Lucas at ang kanyang kapatid.
Pagdating sa bahay ni Rincon, nakipaglaban si Daniel sa dalawang miyembro ng gang ni Rincon. Sa kabila ng pagkatalo niya sa umpisa, ang mga alaala ng kanyang mga nakakatromang karanasan sa Afghanistan ay nagpalakas sa kanyang determinasyon na nagbigay daan sa kanya upang madaig ang isa sa mga tauhan ni Rincon at kunin ang isa bilang hostage. Nang mabatid na sinusubaybayan ng mga FBI agent ang bahay ni Rincon, ginamit ni Daniel ang kanyang hostage para hikayatin ang mga agent na salakayin ang kuta ng mga gangster. Nagresulta ito sa isang matinding barilan na nagdulot ng malaking pinsala sa parehong panig ni Rincon at ng FBI. Sa kasamaang palad, sa panahon ng kaguluhan, napatay ang kapatid ni Rincon sa dapat na kanyang pinakamasayang araw. Sa gitna ng kaguluhan, nabaril si Daniel sa binti habang tinatangkang iligtas si Lucas at ang kanyang kapatid. Sa panahong yun, sinubukang tumakas ni Lucas kasama ang kanyang kapatid. Gayunpaman, kalaunan ay kinumpronta sila ni Jester at tinutukan sila ng baril. Sa sandaling yun, pumagitna si Rincon at pinigilan si Jester na saktan sila. Ipinahayag ni Rincon ang matinding pagkadismaya kay Lucas na noon pa man ay itinuturi na niyang kapatid. Gayunpaman, nang mapaharap sa desisyon na patayin si Lucas, hindi ito kayang gawin ni Rincon at sinabihan si Lucas at ang kanyang kapatid na umalis na doon. Ang ginawa niyang ito ay ikinagalit ni Jester na nakita si Rincon bilang isang mahinang pinuno. Sa pagkainggit sa atensyon at pag-aalaga na natatanggap ni Lucas, nagpa siya si Jester na agawin ang pamumuno ni Rincon at pinatay siya sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo. Habang naghahanda na si Jester na patayin si Lucas at ang kanyang kapatid, pumagitna si Daniel at inalok si Jester ng isang pakete na puno ng pera sa pagtatangkang pakalmahin ang sitwasyon. Gayunpaman, nang matuklasang walang lamang pera ang pakete, naghanda na si Jester na patayin si Daniel. Sa kritikal na sandaling yun, binaril si Jester at napatay ng isa sa mga kaibigan ni Lucas na dating nagtaksil sa kanya. Sa katapusan, umalis na si Lucas at ang kanyang kapatid sa bayan sakay ng tren. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan ng kapatid ni Lucas ang malaking halaga ng pera na nakatago sa kanyang bulsa, isang maalalahanin na probisyon mula kay Daniel upang tulungan silang magsimulang muli sa ibang lungsod. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.